Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and hello po sa lahat, especially sa mga kabangsa ko sa Ranao. Dahil nakapag-share po tayo ng topic tungkol sa hypertension, ngayon ay pag-uusapan naman natin ang isang test para malaman ito, ang blood pressure monitoring. May mga pasyente po kasi tayo na when diagnosed with hypertension, automatic na ang assignment nila, ang i-monitor ang blood pressure sa bahay, pero hindi pala sila marunong. Or may mga patient tayong sasabihin, Doc, bakit mataas ang BP ko sa clinic pero sa bahay normal naman? And lastly, pag mataas naman ang BP ng patient, may mali pala sa technique ng pagkuha nito. So lahat po yan pag-uusapan natin. Okay, first question. Ano ang blood pressure monitoring at bakit ito kailangan gawin? Ang blood pressure ay ang pwersa ng dugo na tumutulak laban sa mga dingding ng ugat or arteries habang nagpapump ang puso natin. Kailangan ito para dumalo yung dugo sa buong katawan. Ang blood pressure monitoring ay isang test para malaman kung gaano kalakas ang pwersa na ito. Ang home BP monitoring or self-measured or out-of-clinic BP monitoring ay isang test na ginagawa ng isang caretaker, ng family member, or ng pasyente mismo. Ito ay para malaman ng mas maaga kung tumataas ang BP natin, magamot ito agad at maiwasan ng mga komplikasyon. Para malaman natin kung effective ang iniinom nating gamot at para malaman kung tayo ay mayroong white coat hypertension or mask hypertension. Ang white coat hypertension ay ang pagtaas ng BP kapag tayo ay takot or may anxiety kapag nasa clinic or hospital or kapag nakakakita ng doktor or nurse. At normal naman ang BP pag nasa bahay. Habang ang mask hypertension ay ang kabaliktaran nito. Kaya kinakailangan na matutunan natin ang BP monitoring. Second question. Ano ang ibig sabihin ng mga numero at kailan tayo dapat maggamot? Ang pwersa ng dugo ay sinusukat sa dalawang numero. Ang systolic BP or ang itaas na bahagi kapag tumitibok ang puso at ang diastolic BP or ang ibabang bahagi kapag nagpapahinga ang puso. Ang normal na BP ay mas mababa pa sa 120/80 habang ang hypertension ay 130/80 or mas mataas pa. Tandaan na doktor lamang ang pwedeng magkonfirma at mag-diagnose ng hypertension. Third question, ano ang mga dapat gawin bago magpa-test ng blood pressure? Huwag gawin, kumain, uminom, lalo na ng mga pwedeng magpataas ng BP, at least 30 minutes, tulad ng kape, alcohol, pag-exercise at paninigarilyo. Umihi muna, lalo na kung sa umaga. Magsuot ng maluwag na damit. Mag-relax ng hindi bababa sa 5 minutes. Umupo ng tuwid, may suporta ang likod at nakatapak ang mga paa sa sahig. Ipatong ang braso sa lebel na kapantay ng puso at umiwas muna magsalita habang kinukuhanan ng BP. Fourth question at ang pinaka-importante, paano ang tamang pagkuha ng BP gamit ang device machine? Ilagay ng tama ang BP cup sa gitna ng braso, siguraduhing sakto at hindi maluwag or masikip ang BP cup. Ipalpate ang pinakamalakas na pulso sa braso, ang brachial artery, at ipatong ang diaphragm ng stethoscope. Inflate ng mabilis ang BP cup gamit ang nakasarang hand pump. Ipaabot ito hanggang 180 mm mercury or magdagdag ng 30 sa kung anong expected BP ng isang tao. Pagkatapos ay dahan-dahan i-open ang valve sa hand pump para i-release ang air mula sa BP cup. Pakinggan maigi kung kailan lalabas at mawawala ang pintig. Kung kayo ay mag-isa at gumagamit ng automated device, i-press lang ang button at ang BP cup ay automatic na mag-i-inflate, deflate at measure ng inyong BP. Tandaan, kumuha ng 2 or 3 BP readings na may at least 1 minute interval para masigurado. I-average ang makukuhang numero. Kunin ang BP kada umaga at gabi sa parehong mga oras. I-record ang mga BP at ipakita sa inyong doktor. Sakaling matataas ang nakukuhang BP at may mga simptomas, pumunta agad sa pinakamalapit na hospital. Mas mabuti rin na parehong kunan ng BP ang bawat braso or gawin ito paminsan. Fifth and last question, and I think madalas po itong maitanong, ano ang mas magandang gamitin, manual or digital?
mayroon pong 3 types of BP monitor device. Sa ngayon, ang recommended sa clinical setting ay ang manual aneroid BP device, whereas sa bahay naman ay ang digital automatic BP device. Tandaan na para makuha natin ang tamang BP, mayroon tayong tatlo nito. A highly quality BP monitor device na periodically calibrated with proper cup size, a quality stethoscope, and of course, proper training. At yan po ang top 5 must know about blood pressure monitoring. Sana magamit po natin ito para hypertension ay magamot ng tama or maiwasan. Inshallah. Thank you very much for listening and wassalam.